Huwag kayong mapagod. Huwag kayong mapagod na sumunod. Ang nanatiling tapat sa akin ay sa kong ililigtas. Maging matatag kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. At makakapanatili tayong tapat hanggang wakas kapag papahayagan tayo ng Panginoong Hesus. Yung nais pagpahayagan ng Panginoong Hesus, yun lang ang makakaunawa ng kalooban ng Diyos, yun lang ang makakapanatiling tapat. Kaya ang mga anak ng Diyos lang ang pwedeng mailigtas. Hindi pwedeng iligtas ang anak ng Diablo. Mga anak lang ng Diyos, at ang lahat ng bagay na nasa Ama ay nasa Panginoong Hesus na. At walang ibang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At yung ibig pagpahayagan ng anak. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Kasi napahayagan tayo ng Ama, nadinig natin ang kanyang tinig at tayo natuto, binigay tayo kay Kristo. Nang ibigay tayo kay Kristo, pinahayagan tayo ng Panginoong Hesus. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Naintindihan natin ang kalooban ng Diyos, nalaman natin ang katotohanan, and the truth set us free. Naging malaya na tayo mga kapatid. And we are being free from the law of sin and death. Sabi niya sa John 16:15 ng ganito. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha ng nasa akin at ito ipapahayag sa inyo. So ang Espiritu Santo ibinigay sa atin, kukuha siya nung narinig niya lang. Yun ang ipapahayag niya sa atin at kukuha siya kay Kristo. Kaya ang salita ng Diyos, wagas na salita ng Diyos, ang ipapahayag ng Espiritu Santo sa atin. Kaya makakaunawa tayo. Bibigyan tayo ng Espiritu ng pangunawa ng Holy Spirit, bibigyan tayo ng Espiritu ng karunungan, kaalaman, kapahayagan, para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, makilala natin ang ng Diyos. Sabi sa Matthew 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man hindi makakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino man hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya ginawa tayo mga anak ng Diyos. Kasi ang makakakilala lang sa Ama, mga anak ng Diyos. At ang una niyang ipinanganak, ang Panginoon Hesus, the only begotten Son. And whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. At ang pagpapakilalang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isinugo niya ang Espiritu Santo, isinugo ng Ama ang Espiritu Santo para manahan sa atin at magabayan tayo ng aral ng Diyos kung ano ang kalooban ng Diyos at kung paano natin gagawin. At binigyan tayo ng karunungan na maunawaan ang kalooban ng Diyos sapagkat ang susunod lang sa kalooban ng Diyos ang maliligtas. Ang makakapanatiling tapat, yung mga anak lang ng Diyos. Sabi sa John 5:20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya ipinakikita ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa ay sa inyo ito, ay sa kanyang ipakita na upang kayo maggilalas. So ibinigay na ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa Panginoon sa ibabaw ng lupa, sa langit. So lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa kanya. Sabi sa Matthew 28.
At lumapit, Matthew 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupay na ibigay na sa akin. So ang kapangyarihan ng Ama, ang Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Ama, si Kristo ang salita para maligtas tayo. Kaya tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At nakita ng Ama na tayo yung mga anak niyang tunay, nakilala na tayo, kaya tinawag tayo. At nung tawagin naman niya tayo, hinirang naman niya tayo, inibig niya tayo. Kaya nakaibig tayo. Hindi pwedeng umibig ang tao sa Diyos hanggat hindi siya iniibig ng Diyos. Kasi ano ibibigay niya pag-ibig sa Diyos? Pag-ibig niya hindi. Pag-ibig din ng Diyos. Kaya una tayong inibig ng Diyos, kaya nakakaibig tayo. At hindi natin siya hinirang niya tayo. Kaya nga, perfect love casts out fear. Ginagawa ng Diyos na ang kapuspusan ng salita na Diyos sumaatin upang maintindihan natin at maging tiyak tayo na ligtas talaga tayo. Kasi nananatili tayo sa salita. Ang lahat ng sinasabi ng Ama, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng itinuturo ni Kristo, ang sinasabi ni Kristo, galing sa Ama. Kaya ang Ama, ang pinakadakila sa lahat, at siya ang nagbigay sa atin ng lahat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maunawaan natin siya ang anak at yung buong Godhead maintindihan natin. Sabi sa John 12:49. Pero umpisahan natin sa 48 hanggang 50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang magbibigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat ko sabihin at kung ano ang dapat ko salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Kaya ang lahat ng sinasabi ng Ama, lahat ng sinasabi ni Kristo galing sa Ama. Nagdakila sa lahat. Kaya walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kung hindi ipapahayag ni Kristo sa tao, ang Ama, paano makakapunta sa Ama? Kaya yung ibig ng pagpahayagan ng Panginoon yun, ang makakakilala sa Ama. At ang makakakilala sa Ama, yung nakarinig ng tinig ng Ama at natuto, naging disciples, naturuan na, disiplinado na. Sa stage ng buhay natin ngayon, nandun na tayo sa stage ng 9. Malapit na yung 10. Kasi hindi tayo pwede maging 10. Ang perfection lang ginawa ng Diyos sa atin by hope. Kinilala tayo ng Diyos na perfect. Nakita niya yung puso natin, ang kaluluwa natin, na tayo yung mga anak ng Diyos na susunod talaga hanggang kamatayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Sabi ng Colossians 1:16-17, sapagkat ang kanilang Colossians 1:16-17 sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga luklukan o mga pagpapasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan at ukol sa Kanya. So lahat ng creation para kay Kristo, ukol sa Kanya at para sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabuhay dahil sa Kanya. So una siya sa lahat ng, siya ang unang binuhay na maguli ng Ama. He is the first fruit of life resurrection. Ngayon, susunod na tayo. Kasi tayo ang katawan ni Kristo. Magkakaroon din ng life resurrection tayo. Yung first resurrection, yun yung rapture.
Ang first resurrection, rapture. Excuse me. Kasi maririnig ng mga na nakalibing sa libingan ang tinig ng Panginoon Jesus. At pag narinig nila yon, bababa ang kaluluwa nila doon sa kanilang libingan. At bubuhayin sila na glorified body. Ngayon yung mga namatay kay Kristo, yun ang unang bubuhayin. Ngayon tayo mga buhay na hindi naman mamamatay, kakalan tayo glorify. Mag-meet tayo lahat doon sa mid-air. Hindi pa tayo pupunta sa New Jerusalem. Mid-air pa lang. Patitirahin muna tayo sa kwarto doon. For the meantime, kasi may gagawin pa Panginoong Jesus eh. Lulupigin niya pa yung kalaban. At nalupig na niya sa first Israel ang kalaban ng kamatayan. Kaya wala nang mamamatay eh. Nalupig ang kamatayan. Yung mga patay nabuhay eh. Wala nang kamatayan. At yung mga patay, ang mga buhay, hindi na mamamatay. So nalupig na. Ngayon, kasama tayo ng Panginoon, bababa sa lupa, parang lupigin sa Battle of Armageddon. Si Satanas at ang lahat ng kalaban ni Satanas, Antikristo, false prophet, lahat ng aliboros sila papatayin lahat yun. At ibubulit sa impyerno. Yung Antikristo at ang false prophet. So nakakatiyak tayo na ang Panginoon Jesus sa atin, bakit? May Espiritu Santo binigay. Ano? Nagbibigay sa atin ng liwanag. Gumagabay. Ang lahat ng anak Diyos, nagagabayan ng Diyos. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. Ang may Holy Spirit lang. Kaya binigay ng Panginoon Jesus, pinadala yung Espiritu Santo. Ganon din ang Ama, isinugo niya ang Espiritu Santo. Pareho nilang isinugo para yung Espiritu Santo manahan sa atin. Yun ang tatak ng kaligtasan. Natin lahat Espiritu Santo. Tinatakan tayo ng kaligtasan hanggang sa araw ng pag-uubusan. Kaya huwag natin paiiyakin ng Espiritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Kasi pag ikaw patuloy na nagkakasala at nagkakasala, iiyak ang Espiritu Santo, iiwan ka. Aalis siya sa iyo. Bakit? Lagi mo pinaiiyak eh. Ba't hindi mo pasayahin para hindi umalis? At magiging maligaya ang Diyos kung tutugon tayo kay Kristo. Kung susunod tayo sa lahat ng utos ni Kristo, magiging maligaya ang Ama, ang Espiritu Santo, pananahan tayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Gagawin niya tayong tahanan. At pagdating doon sa langit talaga, sa New Jerusalem, makikita na natin ang Ama. O ano yung talagang itsura ng Ama? Kasi wala pang nakakita sa Ama, wala pang tao. Si Kristo pa lang ang nakakita sa Ama. At walang makakakilala sa Ama kundi si Kristo lang. At walang makakakilala kay Kristo kundi ang Ama lamang. At yung gustong pagpahayagan ng Ama at ng Anak. At ang ginamit ng Ama para magpahayag sa atin si Kristo. Kaya napakapalad natin eh, hindi natin alam to. Wala tayong alam, di ba? Akala natin yung religion, yun lang sa Diyos. Ay yun pala yung religion natin, sa demonyo pala yun. Wala tayong kaalam-alam, sumasamba tayo sa demonyo. Eh ngayon naintindihan na natin ang kalooban ng Ama, ibinigay ang Espiritu Santo, natuto tayo, binibigyan tayo ng pagdarasal, paggawa, nasundin ang kalooban ng Diyos, ligtas na tayo by hope. Ngayon yung pananampalatayang ibinigay sa atin, kailangan lumago. At ang paglago nito, yung pagsunod lagi sa salita ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, pagsunod sa lahat ng kanyang kautusan. So yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos, gagawin perfect love. Pag sinabing perfect love, gustong-gusto mo nang magpakabanal-banal. I-concentrate mo ng sarili mo sa pagpakabanal. Ihahain mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. Kasi hanggang hindi na aiahay ang handog na buhay ang katawan, gagawa yan sa gusto niya eh. Kailangan mo supili ng katawan. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, supili na ang laman. At naipako na ang sino man na kay Kristo Jesus, ang lumang pagkatao sa krus, at ang lahat ng pita nito. Ang lahat ng lust of the flesh, kaya na natin mag-control. Binigyan tayo ng self-control ng Espiritu Santo. Basta magtiwala ka lang, manampalataya ka lang, kaya mo. Mark 9:23. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Kayanin mo. Kapag meron kang ginagawang napakahirap, Panginoon, tulungan mo ako. Kaya ko to. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, kaya ko to, Lord. Makikita mo, tapos na. Natapos mo na. Akala mo, hirap na hirap ka, pero natapos mo na pala. Nakaya mo na. Bakit? By faith. Nagulugod lang ang Diyos, sumasampalataya. Kaya sa mga prayers, pag nag-pray tayo, magtiwala ka sa Diyos.
Pananampalatayaan mo yung pinag-pray mo, magaganap yun. Makipaglaban ka katulad ni Jacob o si Israel. Maliit pa lang yan, sanggol pa lang yan, nakikipaglaban na. Bakit? Di ba nang ipanganak si Esau, pangalan, hawak-hawak yung sakong? Gusto mo unahan si Esau ni Jacob? Pero nakuha niya rin ang pagkapanganay, legal. Nabenta niya kay Esau yung pagkapanganay ni Esau sa lentils yung red beans. Ewan ko kung anong luto yun. Ano ba luto yun? Ginisang beans ba? Ang bango. Sabi ni Esau, galing sa pag-hunting. Ang bango niyang bro. Mukhang sarap niya na. Oo, masarap talaga to. Pakainin mo ko. Oo, pakakainin kita sa isang kondisyon. Ako panganay. So naagaw niya sa legal system ang pagkapanganay. Hindi, marahas sanggol pa lang, marahas na Tapos inagaw niya rin ang pagpapala sa Diyos. Nakipagbulo siya sa anghel. So maging ganun tayo katulad ni Jacob Israel. With God. Winning with God. Nagtagumpay sa pamagitan. Huwag tayong papayag na hindi tayo mapagpala. Huwag kang papayag na hindi tayo pagpalain ng Diyos. Katulad ni Jacob. Hindi kita bibitawan pag hindi mo ko pinagpala. So yun yung by prayers, fighting by prayers, by hope, by everything. Fighting ang good fight of faith. Huwag kang mawawalan ng loob. Kahit matindi yung sakit mo. Ako, ang tindi ng mga sakit ko nga Talagang ipaparalyze ako Huwag mo intindihin yung sakit, intindihin mo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kasi pwede naman niyang hindi ka patayin kahit may sakit ka Pwede ka niyang buhay. Magtiwala ka lang. Di ba yung nasabi niya kay Martha at kay Mary? Sumasampalataya ka ba na ang patay mabubuhay? Opo, mabubuhay ko. Naniniwala ka ba na ang buhay na sumasampalataya hindi mamamatay? Nagtitiwala ka ba dyan? Kasi naniniwala siya kay Jesus Christ Sa resurrection, mabubuhay yung kapatid niya Si Lazarus, Si Lazarus ba pangalan mo? Kalimutan ko. Sa Bethany. O yun, binuhay. On the 4th day pa, binuhay. Kasi nung araw, hindi naman iniimbal sa moon. Kasi kung bubuhayan ni Kristo, walang inner function ng lahat. Walang mga bitukaw. Zombie labos Kaya pwede pang buhayin ng panahon na bakit? Hindi naman na lalagyan ng formalin Ang nilalagay lang sa kanila, mga herbs, spices. Yung paglalagay na hindi ma-decay ka agad yung bangkay. Ngayon hindi, pag namatay ka na, pagdating mo sa morgue, last bituka mo, lahat, tanggal. Kung bubuhayin ang maguli, paano ka pa mamaya-maya lang, patay ka na rin uli. Wala kang internal organs Kaya ano pwede, at saka ginawa ng Ama yun, para maluwalhati ang Ama si Kristo, at para makita ng mga apostol, siya yung tunay na Kristo, siya yung isinubo, bubuhay ng patay. Wala pang gumagawa, kaya nga ang ginawa ni Kristo, sabi, di ba, nagdala ng letter, may sakit daw. Sabi niya, hindi mo mamatay ang kaibigan mo, natutulog lang. Pero alam ni Kristo, patay na, babalik tayo sa Bethany. Gisingin natin ang ating kapatid. Pero siya patay na. Ginawa ito para sa inyo. Sa ikaluluwalhati ng Ama, sa ikaluluwalhati ko, at sa ikaluluwalhati ninyo. Kaya lalo nagtumibay ang pananampalataya ng mga apostol. Kaya lalo silang gumana sa pagsunod kay Kristo. Ganon din tayo. Ginagawa ng Diyos, reality lahat ng bagay sa atin. Para ganyan ka talagang sumunod sa Diyos, tunay na may Diyos tayo. Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, masama man o mabuti, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. May sakit naman, wala kang sakit, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Nandun lagi ang Diyos para tulungan tayo. Araw-araw, maya't maya, at binibigyan tayo ng espiritu ng mananatili sa pananampalataya upang yung mananatili tapat hanggang wakas ang maliligtas. Kasi hindi pwedeng maligtas yung hindi mananatili at magiging tapat lang mga anak ng Diyos. Kaya mapalad tayo, anak pala tayo ng Diyos. Ako, akala ko, anak ako ng demonyo na kasi lahat ng bata pa ako, puro ka demonyo na yung ginagawa ko Nung pala, anak pala ako ng Diyos. Kaya dito hanggang ngayon, walang naniniwala sa akin. Yung pagkakilala nila sa akin, sila rin barumbado ng bata, sugarol, palaaway, adik, lahat. Yun pa rin ang pagkilala nila. Bakit? Wala silang Diyos Kung paano inusig si Kristo, uusigin kayo.
Eh, sino ba yung umusig kay Kristo? Walang Diyos. Ang Diyos nila, yung tiyan nila, sarili nila, si Satanas. Ang tatay nila, si Satanas. So, ang uusig sa atin, puro anak lang ng Diablo. Eh, mananalo ba anak ng Diablo sa Diyos? Kung si Lucifer nga, pinakamataas na anghel, hindi mananalo kay Michael. Bakit? Hindi naman magtatango pa yung dilim sa liwanag eh. Hindi pwedeng manalo ang kadiliman sa kaliwanagan. Lagi tayong liliwanagan ng Diyos, kaya mapalan tayo eh. Naintindihan natin kung ano ang Diyos. Ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, sino gagabay sa atin? Sino magpapaliwanag? Wala. So, ang gagabay sa'yo, sarili mo. Eh, mailigtas mo ba sarili? Alam mo ba kung paano magpunta sa langit? Eh, isa lang ang paraan magpunta sa langit, si Kristo. At malibang ipahayag sa iyo, excuse me, pag hindi ka napahayagan, hindi ka papasok sa langit. Yung napahayagan lang, mga anak ng Diyos lang. Sabi sa John 16:23-24. At sa araw na yun, hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, sinasabi sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Humingi na tayo, patapos na eh. Hingin mo kahit ano. Kapag nalulugod ang Diyos sa atin, hingin mo if my words abide in you, and you abide, ask anything, I'll give it to you. So ano yung sa tingin mo, kailangan mo, hingin mo na. Patapos na eh. Sabi ni Cristo, hindi kayo humihingi, hindi kayo tatanggap. Humingi nga kayo, ibibigay sa inyo ng Ama dahil lalapit ako sa Ama. At paglapit ko sa Ama, nalulugod ang Ama sa akin, didinggin niya yung panalangin ko para sa inyo. Hanggang ngayon, nagpipray ang Panginoong Yesus sa atin. At doon sa bubuo ng kabuuang bilang ng mga hentil. Merong kabuuang bilang ng hentil eh. Ipinagpipray pa naman Panginoon yun hanggang ngayon. So pag nakita ng Ama na lahat ng pinagpipray ni Kristo, kompleto na, nag-consecrate na, nagpapakabanal-banal na, kompleto na bilang, pabababain na si Kristo. At pagbaba ng Panginoong Yesus, ito yung sinasabi sa atin. Tungkol sa mangyayari sa atin pag nag-rapture. Sabi sa John 14, huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at nakapaghanda na ng kalalagyan, muling papalito ako. So, kaya hindi pa bumababa ang Panginoong Yesus, hindi pa tayo na ipaghahanda ng kalalagyan. Hinihintay yung kompletong bilang ng hentil. Pag nakompleto na ang bilang ng hentil, ipaghahanda na ng Panginoong Yesus sa atin at yung mga tinitipong mga hentil. Kapag naipaghanda na, tsaka lang bababa ang Panginoon. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung nasaan ako, naroon kayo naman, ay dumuon. O sa nandun ng Panginoong Yesus, nandun tayo. Kasi gagawa ng mga bagong langit at mga bagong lupa. O kung sa nandun ng Panginoong Yesus, then kasama tayo. Titira tayo doon sa tahanan natin dito, sa mansyon natin sa New Jerusalem. Nandun ang Ama, nandun ang Panginoong Yesus. Nakaupo sa trono ang Ama, nakaupo sa trono si Kristo. At lahat tayo nakaupo sa trono natin doon. Lahat tayo may trono din, bakit hari tayo eh. Siya yung hari ng mga hari, tayo mga hari. Hiniran tayo sa sacerdote mga hari. Kaya may upuan din tayo sa langit. Kaya nga sa Ephesians 2:6, ang espiritu natin, pinaupo na doon sa langit. Pinaupo na doon, may trono na tayo sa langit, naka-reserve na yun doon. May pangalan ka na doon sa langit. Yung trono mo doon, hindi pwede umupo ang iba doon, ikaw yun, trono mo yun eh. Yung trono ng Ama, hindi pwedeng upuan ni Kristo yun. Yung trono ni Kristo, walang pwedeng umupo doon. Kaya nga ang Ama, hanggang ngayon nakaupo. From eternity to eternity, nakaupo lang. Biruin mo, ikaw nga maupo, tinesting ko yan eh. Nag-jogging ako sa Evergreen. Tinesting ko kung tatagal ako, hindi na nakatapos na ako maglalakad.
Naupo ako. Testingin ko yung kung anong oras ako tatagal na nakaupo lang kung tatagal ako ng napakatagal. Eh di nakaupo lang ako doon, nagtatas, napititi ng ibaligid. Ang tao pala, mainipin talaga, mainipin ako. Hindi ako tumagal. Isang oras pa lang yata, uwi na ako eh. Eh ang Ama, from eternity to eternity, nakaupo. Uupo yun, si Kristo pa nga tumayo eh. Namamatay si Stephen, tumayo eh. Sabi ni Stephen eh, nakita ko ang Panginoong Yesus sa kanang trono ng aking Ama. At siya tumayo. Tumayo, tinignan si Stephen. Sabi ko nga, ito, ano ko lang to parang isip ko lang to. Siguro ang Ama, tatayo pag isinorender na ni Kristo kaharian sa kanya. Kasi siya magbibigay ng rewarding, sabi. Ang magbibigay ng rewarding sa atin ang Ama. Eh kung nakaupo siya, ano reward? Tingin ko lang ito puro-puro ko lang to. Kasi nakaupo siya doon, hindi siya tatayo eh. Wala naman ako makita sa Bible na tumayo siya. Nakaupo, si Kristo pa tumayo eh. Kaya sabi ko, puro-puro ng kaisipan ko to. Spiritual ano ko lang to Parang tingin ko lang sa tingin ko lang. Doon siya tatayo. Kasi isusuko na ng Panginoon kasi sa paghahari sa Ama eh. So pag isinuko yun, may ceremony doon. Siyempre, may ceremony. Meron ng ceremony dapat kay Lucifer, di ba? Binamoy siya magiging pinakasikat doon, director ng worship. Wo-worshipin ang Ama. Ang wo-worship sa Ama, ang Anak, Espiritu Santo, lahat tayo. Pero hindi na matutuloy. Bakit? Nagkasala si Lucifer eh. Preparation lang yun sa kanya eh. And the Holy Spirit tabernates and like that until there is an infirmity in your heart. Nang makita meron dungis ka at gusto mo umakyat sa langit at papalitan mo ang Ama, ikaw ang uupo sa trono. Hindi pwede. Trono ng Ama hindi pwede. Ano ginawa sa kanya? Ibinagsak siya dito sa tribulasyon. Ibabagsak siya ni Michael. Kasi tingin ko si Lucifer wala pa naman ako nakita ang pinakamataas dito eh. Tingin ko si Lucifer ang pinakamataas na kumbaga sa general 5-star siya ng Ama. Sa langit, para ibigay ng Ama sa iyo ang pag-direct ng worship sa Kanya, napakatindi ng kalagayan mo sa langit. Pero wala na fallen angels na nawala yung pagka-bituin niyang maningning Hindi na maningning ang bituin niya nova na, supernova na siya. Kasabog na siya, malapit na. Ngayon tayo sabi, para daw tayo mga bituin sa langit. Kasi ang bituin kasi may sariling liwanag, hindi naman katulad ng buwan. Ang buwan, ang ihirap ng liwanag sa bituin. Ang araw, bituin din yun eh. Tayo, kinumpara ng bituin na naglilingin sa langit. Ibig sabihin, may sariling liwanag. At ang liwanag natin ang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. So doon sa langit, wala nang araw doon. Sabi, ang liwanag doon, ang Ama at ang Anak. Magliliwanag doon. Yun ang ilaw natin doon, ang Ama at Anak. Ganon din tayo. Ilaw tayo lahat doon kasi glorified body. Lahat tayo glorified body. Hindi lang natin alam kung anong glorification ng Ama. Pero pagdating sa langit, makikita natin ang glorification ng Ama. Kasi pinakikita lang doon, nagniningning lang, parang mga gem Nagniningning na parang diamonds, sapphire, yung Ama. Ibig sabihin, glorified din siya. Ibang glorification siya. Ang glorification natin, kung paano nag-glorify si Kristo, yun ang glorification natin lahat. Kung paano mo nakita si Kristo, magiging katulad ka niya. Pero ang Ama, yun ang talagang kabagay. Sabi nga, hindi na tayo magtatanong ng anong tanong. Binasa ko kanina Pagpunta doon, hindi na tayo magtatanong ng kahit anong tanong. Alam na din natin ang lahat. So malalaman ko rin doon sa langit kung anong glorification ng Ama. O ano sinabi ng 7 kulog. At yung lahat ng isinikreto ng Ama kay Kristo, malalaman natin lahat doon. Kasi hindi na tayo magtatanong Kasi perfect na tayo doon. Para na tayo Diyos Sabi sa Psalm 82 Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya humahato sa gitna ng mga Diyos. Ang daming Diyos Ito rin yung sa pantahaw lang to
kaya ang daming Diyos sa mundo, puro fallen angels yun. Hindi ko rin nabasa dito. Ayoko basahin yung Book of Enoch, pero andun siguro lahat yun eh. Ako lang, revelation lang sa akin to. Spiritual thinking ko lang. Kasi si Lucifer, gusto niya maging Diyos. E di siyempre, yung lahat na sasama sa kanya, gusto rin maging Diyos. Kaya yun, naging Diyos sila sa lupa. Kaya sa tingin ko ha, kasi hindi nila masunod paano nagawa pyramid, paano nagawa yung megalithics, paano nagawa yung Machu Picchu. Ako, ang tingin ko dyan, alam niyo, fallen angels lahat yan. Yung lahat ng karunungan ng fallen angels, kinilala silang Diyos. Ibinigay ang lahat ng karunungan ng astronomy, geometry, mathematics, science. Ibinigay, kasi napakarunong ng mga anghel. Si Lucifer na full of wisdom. So naituro yan. Paano nagawa pyramid sa kanila? Paano nagawa megalith sa kanila? Puro power yan. Tinan mo, iisa style sa Mexico, sa Latin America, sa Ethiopia, yung mga puro pyramid. Sa Egypt, pyramid, lahat. Diba? Iisa style nila. Iisa style ng fallen angels eh. Kakita niyo ang daming Diyos. Yung mga Greek mythology, yung the Titans, Norse God, yung Roman mythology, yun mo, iginaya lang. Sinisira ng Book of Enoch at Jubilee, ang Bible eh. Meron din sarili silang narrative ng the Great Flood. Mas marunong pa ba sila sa Bible? Sinisira nila ba? Meron din sila no. So pag naniwala ka sa kanila, meron din silang mga cuneiform eh. Meron din silang nababasang mga naiwang mga narratives eh. Pero kontra sa Bible, doon mo malalaman pag kontra sa Bible, hindi na sa Diyos yun. So lahat ng sinasabi nila yan, hindi sila sa Diyos, kalaban sila ng Diyos eh. Wala sa Bible eh. Sapat na yung Biblia. Wala nang lalampas, hindi na nangangailangan ng Biblia ng tulong ng iba. Sapat na ang Biblia. Kaya bumabatay lang tayo sa Bible at King James Version lang binabatayan natin. Yung New King James Version, hindi. Ang dami ding inalis eh. So yun lang ang basis natin. Binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos to discern. Nadi-discern natin kung ano sa Kanya, hindi sa Kanya. Ngayon, punta ka sa internet, sa YouTube. Makikita doon, the first human before Adam. The three daughters of Jesus Christ. Matatawa ka na sa kalokohan ng demonyo eh. Sino? Yung mga anak ng Diyos, hindi magogoyo nun. Pero yung mga anak ng Diablo, ako, tiyak yung babasahin yun, mag-e-enjoy yun. Anak ng demonyo yun eh. Aral ng demonyo paniniwalaan nila eh. Ang sa Diyos, aral lang ng Diyos. Kaya ang mga isinugo ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaya yan ang message sa atin ng Panginoon, na ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng nasa Ama na kay Kristo. Kaya mapala tayo, pag nasa iyo si Kristo, nasa iyo na lahat. Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay ng creation. Ginawa ang lahat para kay Kristo, ay Kristo. Nasa atin si Kristo. Kaya, yung ibibigay sa atin, uncomparable eh. Yung kaunting pagtitiis natin dito sa lupa, hindi maiko-compare sa inihanda ng Diyos sa langit. Hindi pumasok sa puso ng tao, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga. Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya mga kapatid. Kaya mabuhay ang Diyos. Amen!